Alam na namin ang galawan ng prod at management. Kapag sinabing magbihis dahil may photoshoot, that's not true dahil shot talaga yon. Parang naiisip nila na iinom kami sa labas. So yun yung plano ko. Pero ang ipaprank ko sila na lalabas kami. Yeah, this every day. Copy my steel. Face the fact that ain't no cap, I'm real. No cap, I'm real. Plastic balls from a copy my steel. Good idea na mag-prank. Bakit sila nag-iiyakan? Kasama nga para mag-provide sila. Kailangan yung provide kasi kakiyawan ko kapatid ko gusto makita ni Papi. Hindi man sila yung hirap na sila pero pinipilit pa rin nila na Tonight, may matindi akong kalokohan na gagawin sa kanila. Kung gusto nyong malaman, tapusin nyo ang video na to. Hi guys! So ngayon, meron akong pinaplano at para lahat to sa mga content creators na naiwan ngayon dito sa mansion. So ang araw ngayon is Sabado. So ang isip nila kasi, pagka ganyan na may parang photoshoot, parang naiisip nila na iinom kami sa labas. So yun yung plano ko. Actually, inom naman talaga kami dito sa mansion. Pero ang ipaprank ko sila na lalabas kami. So, kailangan nilang magbihis ng pang-gangster. So, ngayon, pagmamadaliin natin sila na magbihis. And then, pag ipaparedy ko sa kanila yung ID nila para halatang lalabas talaga kami. So, yun lang. Excited ako. Let's go! Dito sa loob ng mansyon, alam na namin ang galawan ng prod at management. Kapag sinabing magbihis dahil may photoshoot, that's not true dahil shot talaga yon. Yeah, this every day. Copy my steel. Face the fact that ain't no cap, I'm real. No cap, I'm real. Plastic balls from a copy my steel. Copy my steel. Face the fact that ain't no cap, I'm real. No cap, I'm real. Plastic balls from a copy my steel. Hi guys! Ayan, ready na ba ang lahat? Ready na kami! Masyado na na-excite ang mga content creators. Parang dapat ko na i-reveal. Pag may FB, may ID. Ha? Ay, yung ID ko nandun. Hindi yata kayo kasama eh. Ako hindi. Tagal mo kasi. Guys, tara na daw. Tara na daw guys sa veranda. Ito! Naghintay ka ba? Wala na! It's a prank! Tara na daw sa veranda. It's a prank! Nakawin ka pa, no? Wala bang besi na ako? Palakpakan muna para kay Johnny B! Lalong umiinit, lalong sumasaya dito. Sa dahang sa kulay. Nagsama-sama, nagsanib, walang sa tulang. At ang inuman, nasamahan pa ng deep talks. Kung saan nagkaroon kami ng sharing ng mga backstory namin. Totoong dahilan ng pagsali ko sa to. Paano ko tinanong pa rin niya? Iyak ako, hindi ko pa nga nasasabi. OA! Si OA! Kasi, lumaki kasi ako mag-isa. And tinaguhin ko yung buhay kong mag-isa. Pero alam ko yung pagkabata ko kasi hindi ako ang nangyari ko. Once to be sa point na parang wala na silang tiwala sa akin. Halos sila ayaw nila sa akin dahil naging sa point ko sila. Kasi mataas yung expectation nila sa akin. Gusto ko pumasok dito dahil din maraming sumigay. Dahil din dito may maraming opportunity. Bala din sa kapatid ko na watak-watak kami. Hindi ko lang kasi ino-open kasi gusto ko sa akin lang. Watak-watak kasi kami magkakapatid. So parang ako yung panganay, wala akong magagawa. Maganda yung tinutulugan ko, maganda buhay ko sa mga kapatid ko. Hindi ko alam kung maganda ba buhay nila. Tapos nag-audition ako ng season 6. Ayun na, yun na yung makakapasok na ako. So yung reason ko, pinaka-main reason ko kung bakit ako pumasok dito. Siyempre gusto ko na makilala pa ako ng gusto. Gusto ko na parang, kasi nung season
season 6, wala naman tayong pinaglalaban na 1 and 2. Kasi season 6, ang ano lang natin is exposure and kung paano tayo kikita. So, nung season 6 na yun, hindi ko ina-expect na kikita pala ako. Na ang alam ko lang is, gusto ko lang mangyari is exposure para more projects. Pero hindi lang exposure kasi yung ginawa sa akin ng talk. Kumbaga binigyan niya ako ng income na talaga makakatulong sa pamilya na hindi ko ina-expect. And syempre binigyan niya ako ng kasi na makakasabay ko sa pangarap ko. Kasi nung time na pumasok ako ng season 6, ang isip ko lang talaga is family ko, anak ko, kung paano ko siya magpagtatapos, nanay ko kasi wala na akong tatay. Tapos nung dumating si Cassie, nung nakilala ko siya, doon na nag-start na mas dumoble yung pangarap ko. Na parang lahat kinakaya ko kasi alam kong may taong nandyan sa akin na sabay namin aabutin yung pangarap namin. So kaya bumalik ako ng season 7, lumaban ako. Hindi lang para sa akin, hindi lang para sa pamilya ko, kundi para sa amin dalawa, sa pamilya ko, sa anak ko. Kasi gusto kong bumalik dito para ipaglaban kung ano yung pinaglalaban natin dito. Kasi, tumigil ako sa pag-aaral kasi hindi kinaya. Kailangan mamili sa aking dalawang magkapatid. Bunso ako. Mas pinili pag-aralin yung ate ko kaysa sa akin. Kasi ako naman daw yung may talent. Wala naman akong alam dito talaga. Nalaman ko lang siya dahil sa ex ko. Tapos nung season 5, dapat papasok na ako. Nagka-problem lang. Tapos season 6 na talaga ako pumasok. Sabi ko siguro talaga season 6 na talaga yung parang doon na talaga yung time ko. Doon na talaga yung pinigay-higan na time ko para sa akin. Tapos hindi ko alam na sa haba ng lahat ng pinagdaanan ko sa buhay na parang syempre simula 18 ako nagtatrabaho na ako. Kumakain na talaga ako. Tapos same sa inyo. Kaya nga pagka narinig ko kayo na parang walang yakap ng naiintindihan ko naman siya. So parang ayaw ko lang din isingin sa akin lahat ng mga naririnig ko. Bago ako pumasok ng season 6, I suffered from depression. Ma, I know you're watching or not, but baka mag-misinterpret mo ako. I'm sorry, wala na tayong conversation na connection, but hindi kita minamasama dito. I just want to open up my feelings din. Siguro it's time na din para malaman mo yung side ko. Sir JB, alam mo lahat to. Alam mo lahat ni Sir JB ito simula ng season 6 ng nag-session ito. Isang reason kung ba't nandito ako is because buong buhay ko, I think like failure ako sa paninungan. My lolo died July 11. He was suffering from pneumonia. July 12 flight ko papunta Manila. Enter talk. Actually, dapat season 5 nandito na ako. May problema lang. Dahil lang din kami ni Upper ng reason. Pero unexpected lang din yung reason. Yung reason kung ba't ako pumasok dito was hindi ako nakukulangan sa mga attention mo. Pero based on my perspective kasi nabibigyan mo lang ako ng attention pag hinihingi ko. Alam mo yun. Palagi siyang nakatutok sa akin ko. This time kailangan kong harapin na dapat may kasama ka para lang mag-provide sa'yo. Kailangan yung provide ko sa sarili niyo kasi sa ulit. Yan palagi tumatapak sa ulo ko, sabi nila. Sa uli ng buhay niyo, yung meron na kayo sa sarili niyo. Kaya, doon ako nalaman kay Lolo na this time, papasukin ko yung season 6. Tatayo ako sa sarili ko kasi alam kong kaya. Without my parents' money. Hindi ko kailangan yun. Simula nung na-close yung resto bar namin, yung parang comfort zone ko, sinarado. Nasaktan ako doon. Sobra sabi ko, ito pa talaga yung sinara. Lahat ng business mawawala na okay na huwag may yung resto bar. Pero wala akong choice. Kasi parents' decision. Yung pupunta ko ng City para nagka-girlfriend ako dati. Siya yung parang tumutulong sa akin para may maibigay ako sa parents ko kasi mas sikat siya sa akin kaysa sa akin dati. So,
pupunta ako ng city, uuwi ako after 1 week. Dapat pag uwi ko may madala ako na pera para maibigay sa parents ko, ganun. And isa talaga sa pinaka naniniwala sa akin dati, hindi yung parents ko, kundi yung lola ko. Yung tipong pag pinagalitan ako, pinapalayas ako sa amin kasi hindi alam ng mama ko kung anong ginagawa ko sa cellphone, nag-edit ako, naghanap ako ng content na kung ano dapat gagawin ko para pumapatok ako sa social media para kikita ako. Kung maging season ender man ako ngayon, kung hindi man ako maging weekend, next week, pupunta ako ng puntod ng lola ko at sasabihin ko sa kanya na kung buhay ka pa sana ngayon, ikaw yung pinaka-proud kung ano yung naabot ko sa buhay. Lahat kami ng pamilya, nakakano kami na kumakain ng sagi. 3 beses sa isang araw. Kumakain kami ng babuti sa isang 3 beses sa isang araw dahil wala kaming bigat. Hindi man sila, yung hirap na sila pero pinipilit pa rin nila na maging okay kasi ayaw nila makikita namin na parang soko na sila. Yung umiiyak sila na alam mo na nang umiiyak sila na hindi gusto nila makita, hindi gusto ng mga anak nila na makita sila na umiiyak sila sa gilid. Yung hindi ma-feel nila yung naramdaman nila sa mga anak nila. Yung gusto nilang nang humingi ng tulong sa gusto nilang may kilala nila, kaya nilang sa piling nila na matulungan sila, pero yung na hindi sila kayang mabigyan. Yun lang. Yung gusto goal ko talaga dito is kahit pa paano makaahon kami sa kailangan. Lahat kami, si mama, si papa, yung sila, may mag-aaya na kakain ang mag-order. Wag muna, tumatampi ako. Kasi gusto ko lalabas ako dito. May uuwi pa din ako. Kahit hindi kalakihan na mauuwi. May mauuwi at mauuwi ako na hindi ako uuwi na zero. Pangalawa, nung isang araw lang kasi ka-video ko yung kapatid ko. Ka-video ko yung kapatid ko and gusto makita ni Pabi yung kapatid ko. Inilan ko agad yung cellphone. Kasi nahihiya ako sa bahay. Actually, di ba hindi ko pinakita talaga. Nahihiya ako sa bahay na. Hindi siya malaki. Kompleto kami. Yun yung pero hindi talaga okay. Kumbaga, sinabi ko na agad sa kanila, mapag-i-message kayo ng top pag if ever man na ma-weakest ako. Hanap kayo ng pwesto na maayos. Maayos na background. Sinabi ko talaga na gano'n. So, isa yun. At yung tumatak naman sa akin, yung sinabi sa akin ng tatay ko. Kasi nag-tutor ka ng mga pamangkin mo. Pero bakit ikaw sa sarili mo hindi ka makapagtapos? Sila naman yung nagbabayad ng tuition. Pero bakit ako sa sarili ko? Hindi ko maituloy yung pag-aaral ko. So, isa yun na gusto kong i-push na hindi na humihingi sa kanila. Super solid night! Dahil dito sa inuman session, mas nakilala pa namin ang isa't isa at mas naunawaan namin kung ano ba ang mga hugot nila sa buhay at bakit sila lumalaban para sa 1 milyon. Lahat ng yan, dito lang sa digital reality show ng bansa na The House of Collab.